Hi mga ka-DDS, may good news para kay PRRD. Basahin natin. Dismissal of human rights petitions versus Duterte reaches finality. Wow! Grabe no, yung akala ng mga bangag at mga dilawan na sila na yung nanalo, na napin down na nila si PRRD. Yun pala, in the end, nasa kay PRRD ang huling halakhak. Ako guys, naniniwala talaga ako na si PRRD ay guided ni Lord. Kasi parang napaka-imposible na sobrang dami na yung kumakalaban sa kanya. Andyan yung mga dilawan, andyan yung bangag, andyan yung mga kriminal, mga kurap, mga oligarch. Pero sa bandang huli, nasa kanya pa rin yung alas. Siya pa rin yung nananalo, di ba? Wala nang nagawa pa at tuluyan ng ibinasura ng Supreme Court ang kaso at mga reklamo ng human rights group laban kay former President Rodrigo Duterte dahil hindi raw napatunayan ang mga aligasyon laban dito. Matatandaang nagprotesta pa sa kalsada ang grupo ng karapatan at ilan pang pinaniniwalaang miyembro ng CPP-NP-NDF. Kabilang na ang mga sumusuporta kay Senator Leila de Lima patungkol sa tila mga human rights violation ng former president sa kanyang panunungkulan at kanyang plataforma sa paglaban nito kontra illegal na droga. Pinitisyon sa Supreme Court ang di umunay extrajudicial killing ng Duterte administration hindi lamang sa pagsugpo nito laban sa illegal na droga kundi maging sa pagtugis rin ito sa mga terorista. Isa sa mga iniaing reklamo laban sa dating Pangulo ay ang tila pagkamatay ng mga kilalang aktivista na sina Zara Alvarez, Ryan Hubila at Nelly Bagasala. Ngunit sa naging desisyon ng Court of Appeals noong June 28, 2018 ang pinagtibay noong April 29, 2024 na siyang ibinilita ngayong November 1, 2024 nanindigan ang Supreme Court na hindi na dapat pang i-reverse o muling buksan ang nasabing reklamo dahil tapos na ito at final na ang nasabing desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa full report inilabas ng MSN sa kanilang official website, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petitions for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public on Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case, of which is the decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the Supreme Court's books and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan, Rural Missionaries of the Philippines, and Gabriela that sought a reversal of the Court of Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 14th Division of the Court of Appeals on June 28, 2018. The petition for a review on certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the Court of Appeals decision, was followed by two more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killings of three of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubila, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatay expressed dismay over the Supreme Court's decision. Ang pinagtibay na ng Korte Suprema na kanilang tuluyang ibinasura ang mga kasong human rights violation laban sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte na isinampa ng mga grupo ng karapatan, Rural Missionaries of the Philippines at ng Gabriela kung saan inuugnay sa extrajudicial killing ang pagkamatay ng kanilang mga aktivista na sina Zara Alvarez, Ryan Hubila at Nelly Bagasala. Sa nasabing desisyon ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018, final na ang desisyon
kahit pa nag-request na i-reverse ang nasabing desisyon ng mataas na hukuman laban sa dating Pangulo. Tila ito raw ang isa sa mga balitang ikahihimatay ng ilan sa mga galit na galit sa former president, bilang na ang dating DOJ Secretary na si Leila de Lima, kung saan kamakailan lamang ay nagharap sila sa Senate Blue Ribbon Committee at tila hindi nakapalag sa former president. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos patunayan at katigan ng Korte Suprema at tuluyan nilang ibasura ang mga kasong human rights violation laban sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte? And pointed to certain former PNP chiefs or chiefs of Davao. These are very clear. Davao Death Squad to liquidate criminals, suspected criminals. Inducing, encouraging, and prodding people to kill directly or indirectly is not part of the duty of an executive official, whether it is mayor or president. Malinaw po, yung Davao Death Squad andyan. Marami pong sinabi dyan tungkol sila Matabato and Las Cañas. And Colonel Garma has confirmed that there is such a group, only that they are covered by code of silence. Hindi po madali talaga ang kumuha ng mga pag-aamin sa mga police officials na sila ang mga inutusan para pumatay. Ang dami pong mga dinarig sila Matabato and Las Cañas tungkol sa mga specific cases of killings na yung order either pinapadaan kina Sonny Benaventura or kay Las Cañas, and at times even from then Mayor Mr. Duterte Chair, himself. I'm sorry. Kung lahat man ito, kung totoo, palayan niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. Oh, file the case in court or file the cases in court. Sabi ko nga dito sa ano ko, mine and mine alone.